Hello, magandang araw mga kaibigan. It's Sunday. Napakahalaga na araw pong ito, no? Ngayon na ating pong pag-uusapan ang araw na ito mga kaibigan. But before that, kumusta po kayong lahat? At welcome po muli dito sa ating The Lord's Business, no? At napakagandang pag-usapan kung ano itong sineselebrate ng maraming tao. Okay? So, before we start, ay nais ko po muna kayong batiin, no? Ng Happy Resurrection Day. Yan. So, He is risen indeed. Ang Panginoon ay, ay hindi po nanatiling patay. Okay? He is risen, at yan ang katunayan at pag-asa ng ating pong katubusan. Kaya po meron tayong kagalakan sa puso na ang Panginoon ay nagtagumpay sa kanyang plano at misyon. Okay, before that, pag-usapan natin ng sa karamihan kasi ang tawag nila dito ay Easter Sunday, no? But the truth is, ang pagkabuhay ng Panginoon ay hindi dapat o marapat iugnay sa Easter Sunday. Kasi ano nga ba ang Easter Sunday o ang Easter? So, pag-uusapan po natin yan. Okay? As we go along, welcome po kayong muli dito sa ating The Lord's Business. Ito ang ating pong topic ay all about salvation actually. Ito ay patungkol sa ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. Hindi natin pag-uusapan ang ibang bagay, kundi ito ay patungkol lamang sa kung bakit nga ba may sineselebrate tayong Easter, no? Iniugnay ang Resurrection Sunday o Resurrection Day ng Panginoon sa Easter. Kaya kailangan pag-usapan natin at unawain natin kung ano ba ang Easter at ano ba yung talagang nangyari sa Panginoon, yung Resurrection Day. Okay? So, maraming gumugulo sa isip ng mga tao. A lot of confusion regarding what Easter Sunday is all about. Okay? For some, Easter Sunday is all about the Easter bunny, the colorful, decorated eggs, yung sinasabing egg hunting, di ba? At marami sa iba na kung saan ang Easter Sunday has something to do with the resurrection of Jesus Christ. But it's so confusing how the resurrection of Jesus Christ related to Easter eggs and Easter bunny. Ano bang significance at bakit ang mga ito ay nakadikit o idinikit sa isang pangyayari in the human history na ang Panginoong Hesus ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. He suffered a lot, namatay, no? At pagkatapos merong event na dinudugtong sa mga pangyayari ito, which is the Easter egg hunting and Easter bunny. Biblically speaking, there is absolutely no connection between the resurrection of Jesus Christ and the common modern traditions related to Easter Sunday. Okay, as a background, ang mga ibang religion na kung saan ay meron silang mga tradisyong ginagawa or they celebrate about the tagsibol o yung spring, no, here in North America. So this is the time or the season of spring. Kumbaga, dito yung tumutubo na yung mga halaman, no? After the winter, meron ng panahon ng pag-usbong. Okay? Na kung saan ay they celebrate it as a thanksgiving for their crops, 'di ba? At saka yung bagay na bagong simula sa kanila. Okay?
So they mix the celebration of Jesus' resurrection with celebration that involve spring fertility rituals. Okay? These spring fertility rituals are the source of the egg and bunny traditions, di ba? Ito yung hunting season, di ba? Fishing season. Okay? So that's why people are celebrating this tradition because it's about time na magagawa na naman nila or magkakaroon naman sila ng panahon para magtanim at mag-hunt ng animals. Okay? So, it's not in relation to the most important event that happened in the history of mankind. So, walang kinalaman itong Easter Sunday na ito na ginagawa ng iba na nag-decorate ng itlog at naglalagay ng mga bunny na kung saan makikita mo ay parang ito yung kanilang mas binibigyang halaga. Okay? The Bible make it clear that Jesus was resurrected on the first day of the week, which is Sunday. Okay? So, akala natin, isa pang points to ponder na akala natin Monday is the first day of the week. No, that is not the Monday, but it's Sunday. No? Kasi nakasanayan na natin na ang Monday ay oras na ng pagtatrabaho, pasimula ng lahat, but then hindi po ganoon. Ang totoong first day of the week is Sunday. Kasi it must be, kung titingnan natin, dapat una lagi ang Panginoon. Kaya nga tayo ay prepare for Sunday na kung saan ay ito yung time of worship, time of serving the Lord, time for Him na yung araw na ito ay maigugol sa Kanya. Because this is the first day of the week. Hindi yung Monday na akala natin. Okay? So, paano natin nasabi na itong Sunday yung first day of the week? Sabi sa Matthew 28:1, no? Now after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to the tomb. So, noong unang araw ng linggo, no, pumunta itong dalawang Mary para bisitahin yung tomb ni Jesus Christ. So, saan pinapertain yung first day of the week? Di yung Sunday kasi yung Sabbath yung Sabado. Di ba? So, Mark 16:29, 16:2, and very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb. So, Luke 24:1, sorry. But on the first day of the week, at early dawn, they went to the tomb, taking the spices they had prepared. So, yun din, no? So, kaya po mga kaibigan, linawin natin sa ating mga puso at isipan na ang Sunday is the first day of the week. No? Kaya nga ang structure God, family, and everything down underneath. Okay? So, laging ang Panginoon ang inuuna, kaya pati sa pagsisimula ng araw, kaya tayo nagagayak for Him to be celebrated during the first day of the week, which is Sunday. Okay? Okay, while it is appropriate for Jesus' resurrection to be celebrated on Sunday, the day on which Jesus' resurrection is celebrated should not be referred to as Easter. Hindi pala yon. Okay? Easter has nothing to do with Jesus' resurrection on a Sunday. Nagkataon na ang ibang religion ay mayroong ganitong tradisyon kaya kung ang nangyari ay natakpan ang mas makabuluhang kaganapan o event na dapat na sineselebrate natin ay naiugnay pa itong tradisyon na ito. Kung kaya makikita natin sa paligid natin, they rejoice hindi dahil sa resurrection ng Panginoon, kundi dahil meron silang event na ginugunita o tradisyon na halos hindi na nabigyang halaga yung panahon na kung saan ang Panginoong Jesus ang dapat sineselebrate. Okay? Solely for Him alone. Kaso nga, iniugnay itong mga bagay na ito, kaya parang ang nangyari, ang mga tao,
nakafocus na pagdating ng Easter Sunday ay meron silang mga ganong decoration o preparation, which is wrong. Okay? As a result, many Christians feel strongly that the day on which we celebrate Jesus' resurrection should not be referred to as Easter Sunday. Rather, something like Resurrection Sunday. Yan, dapat nating i-define o ina-identify kung ano itong mahalagang tradisyon kesa dito sa yung tradisyon at ang event na ginawa ng Panginoon na hindi dapat idinidikit. Okay? Yung tradisyon na yan ay it doesn't signifies anything. No? Kasi ang napakahalagang celebration na dapat natin binibigyan importansya ay kung ano ba yung ginawa ng Panginoon. No? At kung ano itong panahon na ito na kung saan ay matapos niyang iligtas ang mga tao, di ba? Matapos siyang mamatay sa krus, ito na yung araw na kung saan hinahanap siya. Ngunit wala siya doon sa tomb. Di ba? Because the Lord is risen. He has risen. So this is more appropriate and biblical to name what is this Sunday that we are celebrating. Okay? For the Christian, it is unthinkable that we would allow the silliness of Easter eggs and the Easter bunny to be the focus of the day instead of Jesus' resurrection. Some of the Christians, they resemble it. No? Which is parang compromising eh. Dapat hindi talaga naman ganon. No? I-set aside natin yung mga bagay na yan. Ito ay ang focus natin ay all about what Jesus Christ did and what was happened during that time 2,000 years ago. Na ang Panginoon ay nabugbog, no? na parusahan dahil sa ating mga kasalanan. At ngayon nga, dahil ipinangako niya na mayroong buhay na walang hanggan, ang kaganapan at katuparan noon ay dahil mabubuhay siya. Dahil kung nanatiling patay ang Panginoon, ang sabi dito, ang ating mga pananampalataya ay walang katuturan. Kung nanatiling patay ang Panginoon at ang sineselebrate natin ay yung paghahunt ng bunny o ng tawag sa bahat ng rabbit, di ba? O nakapokus lang tayo sa tradisyon na yon na wala namang significance dito sa ginawa ng Panginoon. So by all means, celebrate Christ's resurrection not only during the Easter season na kung saan kasi nga pag sinabing Easter, ito na rin yung panahon na ang mga tao ay di ba, ito yung Semana Santa, ito yung Holy Week na tinatawag, pero dahil nga nakasanayan na Easter, no? Ang tawag sa pagdating ng Sunday o nung season na yan ay Easter month, hindi naman na-emphasize yung tunay na kahulugan na kung anong meron doon. Okay? So Christ's resurrection is something that we should celebrate every day. No? Okay, regardless of may Easter o wala, but we should celebrate the Lord Jesus Christ for what He has done in our lives, na kung saan merong pag-asa, merong kaligtasan, merong pangako na kung saan nagkaroon ng katuparan dahil sa kanyang ginawa, sa kanyang mission. Okay? Na kung saan hindi lang during Easter natin gugunitain, no, not during the Easter month, but every day. Na bawat araw, alalahanin natin na kaya tayo ay mayroong pag-asa at kaya tayo mayroong kaligtasan dahil sa napakahalagang misyon na ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay natin, na tayo ay kanyang binigyang halaga, tayong mga kaluluwa na kung saan dapat wala naman tayo talagang puwang sa langit. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon ay ginawa niya ang nararapat, na dahil ayaw niya tayong mapahamak. Okay?
So, the fact that Jesus was resurrected from the dead and that his resurrection demonstrate that we can indeed be promised an eternal home in heaven by receiving Jesus as our Savior. Okay, ngayon, meron pala tayong dapat gawin. No? Hindi lang dahil namatay ang Panginoong Yesus and that's it. No? Na parang, okay, nangyari yan, then okay na pala. Hindi. Meron tayong bahagi na gagawin. Okay? By receiving Jesus Christ as our Savior. And what does it mean? Na kung saan receiving Jesus Christ as our Savior, anong ibig sabihin? Okay? Dito tayo magpo-focus ngayon. Okay? Introduction pa lang po yun. And this is what our topic to discuss all about. Okay? Ito ang ating key verse. Okay? Dalawa ang ating key verse dito. Romans 5:8. But God shows His love for us in us while we were yet sinner, Christ died for us. And the other one is Romans 4:12. And there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. It's only in the name of Jesus Christ. Okay, let us pause for a short prayer. Lord in heaven, we are thankful and blessed, and we are grateful, Lord, that today, at this same day, 2,000 years ago, that you sacrificed yourself, but you never remain dead, and you, Lord, is truly alive as of today, and you are mabubuhay at buhay ka magpakailanman, for you are our God. So as this moment in time, as we approach the throne of grace, we ask your blessing be upon this study or this message that we are about to discuss, Lord. May you pour out your wisdom be upon us all, and may you speak boldly to us as we continue learning about you and about your plan for us. Lord, thank you. May the Holy Spirit guide us. This all we pray in Jesus' name. Amen. Okay, so yan po, magandang umagang muli, no? Introduction pa lang yung kanina na kasi gusto lang nating unawain na walang kaugnayan talaga ang mga bagay na yung mga tradisyon na yan na ginagawa ng ibang tao sa ginawa ng Panginoon. Iba yun eh, hiwalay yun, hindi yun kaugnay. Walang ano yun, walang insignificance yun dito sa tunay na kabuluhan o kahulugan ng ginawa ng Panginoon, no? Kung bakit meron tayong isine-celebrate na nagkataon lang ay Easter ang tawag nila, but then ang totoo, it's a Resurrection Sunday. Okay? So ngayon nga, ito nga, kasi sabi dun sa bago natin i-end yung introduction na yon, kailangan daw nating kasi ginawa ng Panginoon ang mga bagay na nararapat para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. So, may bahagi tayong dapat gawin, no? Na ating tanggapin ang Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. And what does it mean to accept Jesus Christ as our Lord and Savior? Ano ang mga bagay na dapat natin gawin? Pero bago yan, no? Pag-uusapan muna natin kung sino si Jesus Christ as Savior. Okay? And anyway, kung hindi pa ninyo tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang yung tagapagligtas, eto, papaunawa natin sa inyo kung bakit kailangan natin gawin yun, mga kaibigan. Okay? Before I go forward, hi muna po sa mga nandyan ngayon. Thank you for watching now. And napakahalaga po ng mga pag-uusap na ito na dapat po nating marinig, mga kaibigan. First, sino ba ang Panginoong Hesus? Who is Jesus Christ? No? Kasi ang pagkakakilala lang ng iba, no, sa Panginoon, miski doon sa ibang mga tao, no, na nasa kasalukuyang generation natin, ay si Jesus Christ is isa lang tao. He's a good man. Many people acknowledge him as a good man. Okay?
o a great teacher or a prophet of God, no? Hindi nila nauunawaan kung ano talaga ang katauhan ng Panginoong Jesus o kung sino talaga siya. Okay? So these things are definitely true of Jesus Christ. Talaga naman na ang Panginoong Jesus ay matuwid, no? Magaling na tagapagturo at propeta siya ng Diyos while he was here as a man walking in this world. Okay? But ang sabi dito, they do not fully define who he truly is. Okay? Yun lang ang pagkakaintindi nila at pagkakakilala sa Panginoon. The Bible tells us that Jesus is God in the flesh. Okay? Jesus is God in the flesh. Okay? In human form. Sinong nagsabi? Bakit? Basahin natin ng John 1:1. In the beginning was the Word. Okay? And the Word was with God. And the Word was God. Okay? Sa pasimula, ang salita ay Sa pasimula, ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. Sino ba yung sinasalita ng Biblia dito? Na kung saan darating, ipapanganak, at pagkakatawang tao, di ba? Ang Panginoong Hesus. Siya yung pinag-uusapan dito mula pa sa Old Testament hanggang mabuo ang New Testament, the fulfillment ng kanyang mga plano. Okay, sa John 1:14 ang sabi, and the Word became flesh. And the Word became flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung salita pa lang yun. Pagbigkas pa lang, may kapangyarihan na. No? Na siya ang salita, at ang salita ay ang sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Ngayon, itong salita ay naging nagkatawang tao and dwelt among us. Nakisalamuha. No? And we have seen His glory as the only Son from the Father, full of grace and truth. So, nagkatawang tao, nakisalamuha sa atin. But then, how it happened? Ito ay sa pamamagitan ng banal na espiritu through the conception of Mary. Diba? Hindi naman wala pang asawa si Mary noon. Pero sino makakagawa noon? Kundi ang makapangyarihang Diyos lang din. Na siya mismo dumaan sa proseso ng kapanganakan pero hindi ng flesh, kundi ng banal na espiritu. Okay? May kakilala po ba tayong ganyan sa buong mundo, sa history of man, na ipinanganak sa pamamagitan ng espiritu, ng kapangyarihan ng Diyos? Wala. Iisa lang ang nangyaring ganyan. At wala tayong makikilalang tao na ipinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu ng Diyos, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Okay? And God came to earth to teach us, heal us, correct us, forgive us, and die for us. Sino yun? Ang Panginoong Hesus lang. Wala namang ibang gumawa noon eh. Wala namang nagpakamatay para magligtas ng sangkatauhan, kundi ang Panginoong Hesus lamang. At walang po pwedeng gumawa noon dahil lahat tayo ay Anong sabi sa Romans, 6:23? Diba? Tayong lahat daw ay makasalanan. At dahil sa kasalanan yan, ang kaparusahan ay kamatayan. Okay? Kaya may napakong Hesukristo dahil meron siyang ililigtas na mga tao. Walang iba kundi tayo yun. Okay? So, Jesus Christ is God, the Creator, the Sovereign Lord, na kung saan pinag-uusapan natin ngayon. Okay? So, kung hindi pa natin lubos na nakikilala ang Panginoon kung sino siya at akala lang natin ay siya lang ay isang palabas na napapanood natin dun sa The Passion of Christ at isang story na lagi nating naririnig, Okay, the Bible tell us all the story about us and about God. So, yan po ang laman ng Biblia. Kaya yan ay
dapat nating pinag-uusapan. Kaso, wala tayong panahon kaya hindi natin lubos na nasasaliksik at nalalaman kung ano nga ba tayo at sino ang Diyos. Diba? Kasi we are too busy and preoccupied of this world na akala natin this is the meaning of life. Hindi po. No? Ang totoong kahulugan ng buhay ay nakabase at nakabatay doon sa nilalaman ng aklat na dapat ay binubuksan natin. No? Paano natin makikilala ang isang Panginoong Hesus? Diba? Dapat meron din tayong mga pag-aaral patungkol sa manual ng buhay at patungkol din sa kung sino ang gumawa ng buhay. Okay? So, yan. Kung ito pala ang Panginoong Hesus, siya pala ay Diyos in human form nung nandito siya sa lupa. Kaya pala merong naganap na pagpapako at pagliligtas, we have an amazing God, an awesome God, na kung saan ay, kung minsan parang ang hirap unawain di ba? Bakit kailangan pa niyang magpapako? Ay kung makapangyarihan naman siya. Kasi nga, nung unang panahon, di ba, ang requirement ng Diyos ay magkaroon tayo ng sacrifice and offering para sa mga kasalanang nagagawa ng tao. This is the way we please the Lord, we worship Him. Kailangan hindi natin siya bibigyan ng kabigatan o samahan ng loob dahil ayaw natin siyang magalit. In short, di ba? Kasi may kaparusahan. So, alay, hingi ng patawad. So, paulit-ulit, hindi natatapos ang bagay na yun. So, once and for all, siya na mismo ang gumawa ng kaparaanan na mayroong isang alay at handog para sa pangkalahatan na pagliligtas, pagpapatawad at paglilinis. At yan ay ang Panginoong Hesus. Na kung saan siya mismo ay bumaba, at nagkatawang tao dahil hindi pwedeng maghandog ng ibang handog na kung saan yung may bahid dungis, wala wala kahit isa sa mga tao, lahat makasalanan. So no not one, no one is righteous, no not one. Okay? So ngayon, yan si Jesus Christ, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. So ang Panginoon Hesus ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? So, what is a Savior and why do we need a Savior? Okay, the Bible tells us that we have all sinned. Yan. We have all committed evil acts, di ba? Ang sabi sa Romans 3:10 to 18, ang sabi dito, as it is written, none is righteous, no not one. No one understand, no one seeks for God. All have turned aside together, they have become worthless. No one does good, not even one. Their throat is an open grave. They use their tongue to deceive, etc., etc., downward, So, wala talagang matuwid. Marami tayong mga pagkakasala. Walang magsasabi sa sarili niya, mabuti naman ako Wala naman ako inagabyadong tao ang Biblia ang nagsabi, ang Diyos ang nakakaalam at ikaw sa sarili mo kung ano mga pagkakasalang nagagawa natin. Lahat, miski ako, kami, tayo. Walang matuwid kundi ang Panginoong Hesus lang. Okay? Kaya merong Savior. Dahil ang mangyayari sa atin, dahil sa mga pagkakasalang yan, ay tayo ay nasaan? Patungo sa kapahamakan. Patungo sa lugar na kung saan ay doon inihanda din ng Panginoon ang mga tao o ang mga kaluluwa na hindi kakikilala sa Kanya. Ngayon lang pagtatwa o hindi pagkilala sa Kanya, pagkakasalan na sa Kanya yan Di ba? O ano sabi sa Mark? If you deny me before my Father, if you deny me before people, I will also deny you before my Father. Di ba? Kung hindi mo raw kikilalanin siya sa harapan ng mga tao, at hindi mo siya ipoproclaim that Jesus is Lord and He is a Savior, at hindi mo siya pahahalagan sa buhay mo, ito rin ang sagot niya sa iyo.
hindi rin kita kikilalanin pagdating ng panahon na haharap na kayo doon. Okay? May judgment eh. So yan ang ating mga magiging consequences. Diba? Okay, as a result of our sin, we deserve God's anger and judgment. O, yan na. Diba? We deserve God's anger and judgment. So the only just punishment for sins committed against an infinite and eternal God is an infinite punishment. Diba? Pag sinabing infinite, walang katapusan eh. Everlasting. So, kung ang Panginoon ay hindi natin talaga siya sa sampalatayanan na ating tagapagligtas, meron tayong paglalagyan. It is infinite, and eternal punishment. So, sino ang magpapataw sa atin nun? Ang Diyos, ang Panginoon. Ang Panginoong Jesus mismo ang makakaharap natin pagdating ng Judgment Day at bababasahin ang aklat ng buhay. So, pagdating ng panahon na yan, wala nang chance. No chance at all. Diba? Binasa na. Hinatulan na tayo. Ngayon nga binibigay pa ang pag-asa, ang pagsisisi, at pagtalima na tayo'y kumilala sa Kanya at tanggapin at kilalanin siya sa ating buhay para nga meron pa tayong chance. So, pag hindi natin ginawa, wala na. It's late. No? So, Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal in Christ Jesus our Lord. The wages of sin is death. Okay, bakit? Talaga naman tayong namamatay lahat eh. Oo, that is only physical death. Meron pang tinatawag na eternal death. No? Pag sinabing eternal death, ito ay paghihiwalay ka sa Panginoon. No? You are in a torment place na kung saan ay maghihirap ang kaluluwa mo. Remember, we are a living soul. No? Na nilagay lang tayo dito sa lagayang ito. Yung nakikita nyo sa akin ay lalagyan ko yan. No? Ng Joey na nasa loob. Ng kaluluwa na nasa loob nito. And after na kung saan hindi ko man abutan ang rapture, ang pagdagit o caught up in the air ng Panginoon, no, may magaganap pong rapture eh. So itong katawan na to, itong lagayan na to, babalik ito dito sa lupa. For you are created in dust, babalik ka rin sa dust, di ba? Kasi sa lupa lang to eh, alabok lang to eh. So, kaya nga dapat hindi tayo nagmamalaki. Sa lahat ng tao, walang pagyayabang dapat. Dahil lahat tayo mamamatay. Babalik tayong lahat sa lupa. Sa lupa lang tayo ginawa. So, ngayon, yung kaluluwa na nasa loob nito, it will continue exist. Hindi yan mamamatay. Yan yung may dalawang lugar na pupuntahan. Either mapunta ka sa piling ng Panginoon or magsakripisyo ka or makaranas ka ng paghihirap, agony doon sa lugar na kung saan inihanda din ng Panginoon para sa mga taong hindi kikilala at hindi tatanggapin na siya ang tagapagligtas na kailangan natin doon. Sa kung saan sinasabi ng ng Revelation 20:15 na kung saan bubuksan ang aklat ng buhay pagkatapos, if your name was not found written in the book of life, no, in that book, you will be cast out into the lake of fire. So yan yun, mga kaibigan. Kaya napakahalaga nitong celebration na to, no, itong Resurrection Sunday. Pero naganap na ito 2,000 years ago. Okay, na merong Jesus Christ na muling nabuhay. No, kaya hindi totoo yung yung pagdating ng Biyernes Santo, kay patay na naman ang Diyos. Tapos bubuhay na naman siya ulit. It's just a commemoration kung anong nangyari noon 2,000 years ago. Okay? Tapos na yun. Commemoration lang ito. Hindi tuwing Biyernes ay namamatay ang Panginoon na sa pagkakaakala ng mga ibang relihiyon. Okay?
tapos mabubuhay ulit. Ano yun? Taon-taon naging ganun? Hindi. That's wrong. Diba? Tapos na ang mga bagay na yun. Naganap na ang pagliligtas. Kaya ang mga tao, no, na ngayon na nakakarinig ng mga balita, mabuting balitang ito, ay nasa sa inyo po ang pagtalima. No? Kung hindi natin to unawain at hindi natin to bibigyan ng pansin, well, gaya ang nasabi natin, ang sabi ng Panginoon, okay, there is an infinite and eternal punishment. Okay, kaya nga may pagliligtas na hindi natin binibigyang importansya. Akala lang natin is just a religion. No. Ang pagtanggap po sa isang Savior, no, sa Panginoong Jesus is a commitment and covenant and a relationship sa Kanya. We cannot save by religion. No? Religion teaches goodwill. But the Lord, no, yung relasyon sa Kanya ay pamumuhay na siya ang iyong pinamumuhay. Okay? Merong mangyayaring pagbabago sa katauhan mo, hindi lang dahil sa tinuturuan ka ng mabuting bagay, kundi ikaw mismo na kung saan ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. Behold, all things are passed away. Behold, all things are becomes new. Bago ka nang nilalang, patay na yung dati mong katauhan. No? Meron kang bagong anyo, a new man in you with Christ. Okay? So, ngayon, bakit mo kailangan ng Savior? Bakit mo kailangan si Jesus Christ? Kasi nga, merong punishment daw Di ba? So, ang sabi nga dito, yung kanina binanggit ko, na sa Revelation 20:15, ito yun haharap lahat ng tao sa Kanya, at pagkatapos may dalawang aklat, at yung isa, aklat ng buhay, at yung isang aklat, talaan yun ng mga bagay na kung saan ko anong ginawa natin sa lupa. So, pag binuksan na ang aklat ng buhay, at nakitang wala doon ang pangalan mo, and then, ang sasabihin lang sa'yo, bye-bye. Hindi ka nararapat dito. Sorry. No? So, Jesus Christ came to earth and died in our place. Okay? Jesus' death was an infinite payment for our sins. So, ito yung pinambayad. Kasi nga, infinite God, so, infinite din dapat. O yung walang dungis, o yung bagay na kung saan ay banal din ang dapat na ipangbayad. Hindi pwedeng yung ordinary. Kailangan more than extraordinary ang magiging payment. No? Ang nire-require ng Panginoon, ng Diyos, ay valuable. No? For our sake, He made Him to be sin who knew no sin. No? Wala naman siyang kasalanan, pero siya yung naging propitiation natin. Siya yung pagpinantubo sa atin in replacement of us na dapat tayong lahat paparusahan. Pero hindi nga, dahil nga ang Panginoong Jesus ang siya nang gumawa ng kaparaanan, so that in Him we might become the righteousness of God. No, na magkakaroon tayo na sa harapan ng Ama dahil sa banal na dugo na hindi niya nakikita ang kasalanan, dahil nakikita niya yung busilak na dugo ng Panginoong Jesus na nagtatakip sa kanyang mata. Tayo ngayon ay na-justified, nagkaroon ng katuwiran ng Diyos. Okay? Ngayon, alam na natin kung ano ang mga ayaw ng Diyos. Di ba? So, yun na yung magiging pamumuhay natin. Okay? So, kaya nga, Jesus paid the price so that we would not have to. Jesus' resurrection from the dead proved that His death was sufficient to pay the penalty for our sins. That is why Jesus is the only and one, the one and only Savior, na kung saan binasa nga natin sa Acts 4:12 kanina, and ito John 14:6. Dito ang sabi ng Panginoon, siya mismo ang nagsabi. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay?
paano ka pala pupunta sa langit? Meron palang merong dadaanan. Hindi pwedeng pumunta ka sa langit sa iyong kaparaanan. Hindi pwedeng mag-shortcut. Kailangan dadaan tayo sa Panginoong Jesus. Okay? Sabi niya yan, I am the way. Walang ibang daan. Walang ibang kaparaanan. And the truth, no? Sa kanya lang katotohanan. Ano ba ang katotohanan na yan? Na siya lang ang ating tagapagligtas, siya ang ating pag-asa. Sa kanya dadaan ang lahat. No? And the life. Anong life yung binabanggit ng Panginoon na yan? Buhay na walang hanggan yan. Okay? Sa kanya lang matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay. Hindi sa mga bagay na nasa sanlibutan. Hindi sa mga bagay na tinatangkilik natin. Hindi sa kagalingan natin. Hindi sa katalinuhan natin. Hindi sa kasikatan natin. Okay? Kundi sa Panginoong Hesus lamang natin matatagpuan ang tunay na kabuluhan ng buhay. Okay? So, kaya nga, are you trusting Jesus as your Savior? Kanina, tinanong din tayo, have you accepted Jesus Christ? Sino ba si Jesus Christ? Savior. So, are you trusting Jesus as your Savior? Okay? And why we need a Savior? Diba? Okay. So, is Jesus your personal Savior? Pangatlo, dito kanina, mayroon tayong sinabi rito, who is Jesus Christ, and what is a Savior, and why do we need a Savior? So, naipaliwanag na natin yan, kung sino, at kung bakit natin kailangan ng Savior. Okay? Dahil nga tayong lahat ay makasalanan. Kailangan natin ng tagapagligtas. Okay? So, is Jesus your personal Savior? Many people view Christianity as attending church. Okay? Akala lang natin, ito lang yung pagiging Kristiyano. No? Ang pagiging Kristiyano po, madali lang sabihin. Pero may malalim itong kahulugan. No? Yung pamumuhay nito, kung paano natin ipamumuhay. So, madali. I'm a Christian. But then, anong uri ng pamumuhay meron tayo? Di ba? Many people view Christianity as attending church, performing rituals, and or not committing certain sins. Di ba? Pag hindi ka raw nagkakasala, Kristiyano ka na. O pag meron kang mga ginagawang mga pag-aalay or something na akala mo it's a good work na makaka-please sa Panginoon, ito na ang pagiging Kristiyano. So, hindi po daw ganun. That is not Christianity. True Christianity is a personal relationship with Jesus Christ. Personal relationship. Di ba? Magkakaroon ka ng pakikipag-ugnayan, covenant, pakikipagtipan, okay? You tie up your life with Jesus Christ. Kung paanong hahayaan mo siya na masunod sa buhay mo. Hindi na ikaw. Di ba? Galatians 2:20. No? For I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but the life that I live now is in the faith for Jesus Christ who died for my sin and He gave His life for me. So, ganyan. Mamumuhay ka. Oo, namumuhay ka. Ikaw pa rin naman yan eh. Pero, ibang uri na ng pamumuhay. Di ba? Hindi na yung parang traditional style of living ng isang Kristiyano. Yung sinasabing Kristiyano, but then wala namang transformation. Di ba? If any man be in Christ, he is a new creature. Diba? Behold, all things are becomes new, and all things are passed away. Yung mga bagay na na dati mong pamumuhay, dahil na kay Kristo ka na, ibang uri ka na ng nilalang sa Kanya. No? Namumuhay ka na kung saan ang bawat lakad mo ay lakad din ng Panginoong Hesukristo. Okay? It is a personal relationship with Jesus Christ. So, accepting Jesus as your personal Savior means placing your own faith and trust in Him. Okay? Ano mang sitwasyon ng buhay mo, laging
nakasaalang-alang ang Panginoon. Mga desisyon mo, mga plano mo, mga bagay na kung saan gagawin mo, ay laging inisaalang-alang mo yung kalooban niya. Lord, tama ba ito? Diba? Lord, bigyan mo ako ng wisdom to decide what is this all about. 'Di ba? Mayroon kang pagpapahalaga sa kanya, meaning, 'di ba? Hindi lang yung bira ka ng bira. Yung sige tara, go. Hindi, nahihiya ka kasi merong Diyos, no? Meron kang Panginoong Hesus na nakakakita sa iyo. Meron kang banal na espiritu sa loob mo. Na kung saan sa bawat hakbang mo ay lagi mong inaalala at sinasaalang-alang ang mga bagay patungkol sa kanya. Hindi lang yung parang namumuhay ka pa rin ng ikaw at sa sarili mo. Di ba? Wala ka na sa pride of life. Wala ka na sa lust of the eyes. Wala ka na sa lust of the flesh. Di ba? Wala ka na rin sa sanlibutan. Di ba? Kasi ang sabi nga sa atin ay ang sino mang umibig sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Diba? Nasa 1 John. Diba? So, sino mang namumuhay sa sanlibutan, wala sa kanya ang Diyos. Diba? Hindi ka pinananahanan ng Diyos kasi ang gusto mo, bagay ng mundo. Wala kang Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na naniniwala ka sa Diyos, pero namumuhay ka pa rin sa sanlibutan. Hindi pwedeng magsama yan. Dahil ang Diyos ay nais niya ay mamuhay tayong with righteousness, with holiness, di ba? Hindi ganun kadali ang pagiging banal. But then, as time goes by, as you walk with Him, di ba? He will sanctify us. Tutulungan niya tayo na lumago, mag-mature, di ba? Sa paglakad, sa buhay na kung saan ay inihahanda niya sa atin. So yan ang nais ng Panginoon. Kung meron tayong pakikipagtipan at siya'y sinasabi nating Lord and Savior of our lives, okay, hindi na tayo ang lalakad sa buhay na ginugusto natin, kundi ang buhay na gusto ng Panginoon at ang kanyang mga alituntunin ang ating susundin. John 15:5. Di ba? If you abide in me, and my words abide in you, di ba? The same bring much fruit. No? Kumbaga, Jesus is the vine, and we are the branches. Di ba? Nakadugtong tayo sa Kanya. Okay? Hindi pwedeng laging, hindi na tayo hihiwalay kailanman. Kasi, pinangako na natin sa Kanya na siya yung ating Lord and Savior, and we put our trust in Him. No one is saved by the faith of others. Hindi pwedeng yung package deal. Ng nanay mo, at ang tatay mo ay Kristiyano, tapos pinanganak ka, Kristiyano ka na kagad, kagaya ng ibang relihiyon. Hindi ganon. Kaya nga itong napakaganda dito sa pagkakaroon ng relationship sa Panginoon. Di ba? Ano bang relationship ito? It is a rebirth of you. Di ba? Rebirth, ang experience ito eh. John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Meron pa kapanganakang muli sa'yo. Bagong uri ng kapanganakan. Na kapag ka ang anak mo o ikaw at halimbawa ako at ang misis ko ay nakipagtipan kay Jesus Christ, hindi ibig sabihin nun kapag nanganak kami, carry na yung mga bata na na rin sila, followers of Christ. No. Darating ang time na sila rin ay makikipagrelasyon sa Panginoon. At kikilalanin din nila ang Panginoon. At dapat din nilang maunawaan sino si Jesus Christ. At ano ang sinasabing Savior sa buhay nila. So lahat tayo, individual experience. Hindi package deal. Ang kaligtasan ay individual din. No? Hindi ito isang family, nanay at tatay mo, Kristiyano. Di ibig sabihin, carry na kayo.
No, hindi ganyan. Okay, hindi yan kagaya ng application ng citizenship na kapag ang anak ninyo ay wala pa sa right age, pagka nag-apply kayo ng citizenship, sila rin citizen na. Hindi ganoon ang pagiging kaligtasan ng tao. Hindi ganoon. Dito yan, lupa yan sa lupa, ganyan ang sistema. Citizen na rin sila kung nag-citizen kami, underage, di ba? Pero pagka sa langit, ang usapan, individual yan. Yung mga bata na yan, darating ng time, pag nasa age of accountability na sila, alam na nila yung nakakaunawa na sila ng paliwanag, ng patungkol sa salita ng Panginoon, maiintindihan nila, ngayon sila mismo ang lalapit sa Panginoon. At sila rin mismo ang tatalikod sa Panginoon. So, ang kaligtasan ng tao ay nakasalalay din sa ating desisyon. Okay? Kung naipaliwanag sa inyo, naipaunawa sa inyo, narinig mo, naintindihan mo, na ikaw pala ay makasalanan at kailangan mo ng tagapagligtas, kailangan mo ang Panginoong Hesus, ngayon, it's in you. Nasa sa iyo ang pagde-decide. Kung gusto mong magkaroon ng kaligtasan, tanggapin ng Panginoong Hesus. Sampalatayanan siya, sumunod sa Kanya. Kung ayaw mo, di bahala ka. Mamuhay ka sa sarili mo. Kung anong gusto mong pamumuhay na merong ang sanlibutan ito. Hindi naman namimilit ang Panginoon Di ba? Ginawa niyang pagliligtas para sa lahat. Pero nasa atin ang desisyon kung tatanggapin natin o hindi. Then, wala rin sisihan pagdating ng panahon. Nakaharap tayong lahat na kung saan nga sinabi sa Romans 20:11-15. Lahat tayo pipila sa harapan niya. Dalawang pila yan. Mga tupa, mga kambing. Ngayon, babasahin ang aklat at hahanapin ang ating mga pangalan. So, ngayon, nasa sa atin, meron tayong desisyong gagawin. Hindi pwedeng ang pagpapako ng Panginoon, okay, then lahat na kayo ligtas. Ang kaligtasan, ginawa niya para sa lahat. Pero ang pagtanggap ng kaligtasan, nasa sa atin. Okay? Sana po malinaw sa inyo. Okay? Na meron tayong part na dapat din gawin. Kung tatanggapin natin siya o hindi. Okay? Hindi sa mabubuting gawa, hindi sa ating sariling kakayanan ang kaligtasan. Ang pagdiligtas ay sa pamamagitan ng pagtanggap. Accepting Jesus as your personal Lord and Savior means placing your own personal faith and trust in Him. No one is saved by the faith of others. Okay? No one is forgiven by doing certain deeds. Okay? Yung mga sinasabi natin, gumagawa naman ako ng donation, nagcha-charity ako, namimigay ako ng mga bagay na kung saan para sa kapwa ko, hindi naman ako nananakit. It's not by that so. Okay, Ephesians 2:8 and 9. You are saved by grace through faith and not of your works. Hindi sa ating mga gawa. It is a free gift of God so that no one can boast. Kasi magyayabang tayo mabait naman ako marami ako natulungan sa mga bagyo-bagyo na yan. That's not the way it is. Okay? The only way to be saved is to personally accept Jesus as your Savior, trusting in His death as the payment for your sins, and His resurrection as your guarantee of eternal life. Di ba? Kaya nga merong crucifixion ng Panginoong Hesus. At syempre, yun yung pagtubos. Ngayon, yung hope of eternal life, yun yung kanyang muling pagkabuhay. He never remained dead. Yun yung ating pag-asa. Buhay ang Panginoon. Kaya meron tayong kaligtasan. Kaya merong pag-asang tayo'y makakapiling din niya. Ito, as always, na lagi nating naririnig. John 3:16. Di ba? Common, nababasa pa natin kung saan, sa sasakyan, sa tricycle, etc., etc. Pero hindi ba natin binibigyang ng
mas malalim na importansya. Parang napakaganda yun eh. Diba? May pagliligtas dyan sa verse na yan eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever may believe in Him shall not perish, but will have everlasting life. Nakadugtong yan sa Revelation. Di ba? Na kung saan, yung Judgment Day, ito na yung paunang warning sa atin. Di ba? Iyan na yung ini-offer bago pa tayo dumating sa Revelation. Meron ng bagay na pinauuna ang Panginoon. Ito na. Di ba? Kung nababasa nyo ito, dapat naintindihan nyo na. Di ba? Kung may nagpaliwanag sa inyo, at hindi nyo rin tinanggap, no? Dahil akala ninyo, ay, ano yan, yung mga born again na tinatawag na yan, religion niya ng ano eh. Di ba? Ng pagkakaperahan. So, ginagamit ng iba, no? Ang salitang born again, and they make it as religion, but ang totoo, ito po ay experience ng isang individual na nagkaroon ng relasyon kay Kristo. No? Kung ikaw, naintindihan mo ito, okay? Ang focus ng iyong puso, ng iyong mata, ng iyong isipan ay si Kristo lang. Hindi yung grupo ng mga tao. Di ba? Ngayon, magmamanifest na sa iyo yung paggawa ng mabuting bagay para sa mga tao. Na akayin natin sila na muling magkaroon ng panibagong kapanganakan sa Panginoong Hesus. Hindi tayo nangangaral, nagagather para magkaroon ng isang grupo na tatawaging born again. Huwag nating gawing association, no, ang salitang born again. No? Ang born again, makikita ang manifestation sa iyo, sa buhay mo. Okay? So kaya po, yan ang sinabi ng Panginoon mismo. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi niyan sa John 3:3. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kausap niya si Nicodemo. Okay? So, maaring natatalisod kayo sa mga association or groups of that. Na kasi nga, mali ang kanilang maaring hindi naman mali, pero parang meron lang silang mga ginagawang inappropriate sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Ngayon, it's an experience of being reborn with Christ. Kaya yan ang isang requirements ng Panginoong Jesus. Di ba? Kung na-allergy kayo sa term na born again dahil ang naiisip ninyo ay yung grupo na kung saan ay ginagawang pamumuhay, no? Naglilimos sa karsada, eh hindi po yun, no? It is a transformation of man walking with Jesus sa buhay niya na ipinangangaral niya ang mabuting balita dahil ayaw niyang sarilinin. Nakagaya po nitong ginagawa natin. I don't ask money from you. Diba? My God is rich to sustain every needs of us. Diba? Ang sabi niya, for my God shall supply all your needs according to His riches and glory through Christ Jesus. So, bakit ako manghihingi ng pera? So, that's not the way it is. Ang salita ng Diyos ay walang bayad. Libre na ipangangaral mo at ibabahagi mo at isi-share natin sa mga tao. No? Ang Diyos ang siyang magpo-provide ng ating mga pangangailangan. At hindi rin kailangan ng Diyos, no? ng perang ibabalik mo sa Kanya. There are certain thing na dahil nga may church, no? Yung pagbibigay mo naman ay bukal mo sa puso mo yon. Kung if you are belong to a church, no, na mayroong doktrina o pagtuturo ng tama ayon sa salita ng Panginoon, na kaya ka nagbibigay ay para to sustain, no,
yung pagpapalaganap ng salita ng Diyos. At para abutin din yung mga tao na kung saan ay nangangailangan din ng tulong. Hindi naman masama yun. Pero kung yung tao, no, yung leader, no, ay yumayaman, nagkakaroon ng maraming bagay, helicopter, mansyon, ibang usapan yon. Dahil ang Panginoong Jesus, hindi naman naging ganun ang buhay dito sa lupa nung lumalakad, pati yung ibang apostol. Di ba? Wala nga silang matulugan wala nga silang halos makain, di ba? Pero hindi sila ginugutom ng Panginoon. So mag-ingat din po tayo sa mga nangangaral na kung saan baka naman yung binibigay ninyong tulo o yung handog sa kanilang pagpapayaman na uuwi yan. No? Ang sabi ng Panginoon, ipamahagi mo yung yaman at ibigay mo sa mahihirap. Diba? At sumunod ka sa akin. Okay? Pagka naman ng mga tao na namumuno at namumuno sa inyo yung mayaman, mag-isip-isip kayo. Nasa tama ba tayong sinusundan? Diba? Ang sabi ng Panginoon ay mag-impo kayo ng kayamanan sa langit, no? Hindi ng kayamanan sa lupa, sapagkat doon ay walang naninirang tanga at hindi doon mabubulok ang kayamanan. Dito sa lupa, no, ay ine-emphasize ng Panginoon lagi ang yaman. Kaya mag-ingat po tayo. Okay, so let's continue. The only way to be saved is to personally accept Jesus as your Savior, trusting in His death as the payment for your sins and His resurrection as your guarantee of eternal life. Okay? So, is Jesus personally your Savior? Okay, mga kaibigan? Si Jesucristo po ba ay inyo nang tinanggap sa buhay ninyo, sa puso ninyo, bilang inyong tagapagligtas? Bakit ba personal? Hindi ba dapat lahat, Savior nating lahat? Oo nga, Savior nating lahat. Pero ang action to be made is personal. So lahat ng tumanggap sa Kanya, Lord, He is our Lord and Savior. Pero yung sinasabi rito, ikaw, hindi siya kaparaanan ng iba. Diba? Hindi dahil tinanggap ko na, damay ka na. Hindi. Personal na sasagawa ng pagtanggap, pagpapasakop, pagkilala, no? Pagtitiwala sa Kanya. Yun yung sinasabing personal Lord and Savior. Pero Panginoon at tagapagligtas siya ng lahat ng tumanggap sa Kanya. Pero the process of doing that is by your choice, by your own choice. Ikaw mismo. Okay? So if you want to accept Jesus Christ as your personal Savior, meron tayong simple prayer na gagawin dito. Okay? Say the following words to God. Okay? Remember, saying this prayer or any other prayer will not save you. Okay? Hindi yung prayer ang magse-save sa iyo, kundi yung significance ng prayer na ito, kung paano mo gagawin. Hindi ko mo nag-pray ka nito, ayun na pala yan. Hindi yung sa iyong sarili. No, it's just a reference na kung paano. Only believing in Jesus Christ and His finished work on the cross for you can save you from sin. Okay, na-explain na natin kanina kung ano yung ginawa niya sa cross. Diba? Kung ano yung fulfillment niya, kung ano yung nangyari sa Kanya. Diba? Yun ay, ginawa niya lahat para sa ikaliligtas natin. So this prayer is simply a way to express to God your faith in Him and thank Him for providing for your salvation. Okay, this is how it goes. Okay, kung sino man po ang nais tanggapin ng Panginoong Jesus, you should pray a prayer similar to this. Not exactly the same, but parang ganito rin ang paglapit sa Panginoon. Okay, God, I know that I have sinned against you and deserve punishment, but I believe Jesus Christ took the punishment I deserve, so that through faith in Him I could be forgiven. I receive your offer of forgiveness
and place my trust in you for salvation. I accept Jesus as my personal Savior. Thank you for your wonderful grace and forgiveness, the gift of eternal life. Amen. Okay? So, kung yan po ay inyong gagawin, no, makakaasa po kayo na ang Panginoon ay maririnig kayo, ang banal na Espiritu ay pagkakalob sa inyo at mararamdaman ninyo kung anong pagbabago sa buhay po ninyo. Okay? So mga kaibigan, ito po yung Resurrection Day na sineselebrate natin. At ano ang meron doon sa mga kaganapan na yun? Ito yun. Lahat ng ating nabanggit dito, ito yung fulfillment ng plano ng Panginoon sa akin, sa iyo, sa ating lahat na gustong magkaroon ng kaligtasan. Okay? Huwag po nating sayangin ang pagkakataon dahil darating ang time na hindi na natin talaga magagawa yung mga bagay na yun. Dahil hahatulan na tayo. No? Sa ngayon, napakabuti pa ng Panginoon. Nag-aantay siya, no, sa atin na manumbalik, no, at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil kung hindi, no, ang Panginoon ay nanlilisik ang mata, no, doon sa mga taong hindi ko bilala sa Kanya. So maraming salamat po na nabigyan ko kayo ng kaliwanagan kung paano natin dapat i-celebrate itong tinatawag na Resurrection Sunday. No? It's all about Jesus. It's not all about bunny. It's not all about the eggs. It's not all about the food in our table. It's all about Him that we must celebrate. Kung ano ang ginawa niya para sa atin na napakahalagang bagay na dapat nating bigyan din ng halaga. So maraming salamat po sa inyo at let us celebrate Jesus and let us put Him first in our lives so that we may enjoy, no, yung benefit and privilege to be in His kingdom someday. God bless us all. Again, happy Resurrection Sunday. Thank you. Bye-bye.